Hi guys, it's me Rana and welcome back to my mini vlog. So hindi na pala siya mini vlog, full vlog. So for today's video guys, papunta tayo ngayon sa Batangas. Wow, sobrang lamig. Batangas ang pupuntahan, hindi Baguio. Aray mo. So by the way, alas 2 kami umalis ng madaling araw sa bahay kasi 3 hours ang aming biyahe. So bago sumabak, nagpagas muna tayo sa Petron. Petron baka naman. Charis! So alam naman natin na tumaas na talaga ngayon ang gas. Kaya dapat di na gumagala eh. Ewan ko ba bakit gala ng gala pa din. Etong alis na to, sobrang biglaan talaga to. Literal na biglaan. Kasi alas 12 natulog na ako. Tapos tong isa ginising niya ako. Alis daw kami, punta kami ng Batangas. As in tulog na tulog talaga ako sa mga oras na yan. Na para bang yung buong katawan ko na sa higaan pa sa sobrang antok bakla. Sa bago ko ituloy ang kwento, mag-stop over muna tayo para hindi tayo antukin. Kain tayo ng lugaw. Pero yung iba sa amin kumain ng tinapay, nagkape para nga hindi antukin sa biyahe. Kasi itong biyahe na to na para bang tik-tik kami, lumilipad kami ng madaling araw at walang mga tulog. Aray mo. So pagkatapos ng mga nangyari, umalis din kami kaagad kasi 2 hours pa yung babiyahiin namin. Pero nakabiyahe na kami dyan ng mahigit 1 hour. So sa hindi inaasahang pangyayari, yung isang kasamahan namin is nasiraan. Dahil medyo matagal-tagal din yung nangyayaring pag-aantay namin dyan. So umiga muna ako dito sa motor at saka pinaiga ko rin si Berry, baka napagod siya. So dito inabot na ng gutom yung iba at isa na ako doon dahil pinakain ko yung aking aso. Kaya napakain na rin ako, kaya napakain na rin sila sa sobrang gutom. So damay-damay na to, no? Kahit yung isa sa amin nasiraan, pero okay lang yan. Kailangan nating ituloy to dahil nandito na tayo. So, balik na tayo sa kwento kung saan tayo naputol. So, dahil biglaan to, wag kayong mag-expect na ready tong babae na to dahil isang damit lang talaga yung dala ko. At hindi siya pauwi, hindi rin siya panligo, pang picture lang siya, diba? Ang galing talaga. Kaya masasabi mo talagang biglaan tong rides na to kasi hindi ako ready. Actually, hindi lang ako, lahat kami siguro. Kaya pinaka-hate na hate ko talaga yung on the spot na aalis na para bang robot ang babae na to na para bang ready yung mga kargamento ko. Yung ready to go na lang talaga. Kaya mas preferred ko talaga yung kahit one day man lang or kagabi nag-usap na tuloy ba talaga yung totaling tuloy kasi ito talaga hindi kami sure kung tuloy siya or ano ba, trip lang ba, yung mga ganun. Kaya biglaan talaga siya. Well, mas masaya kasi pag biglaan, di ba? Kasi natutuloy. Pero ang nakakainis sa biglaan, hindi ka ready. Nakakainis! Pero okay lang kasi magiging worth it naman ang lahat ng to. Abangan nyo na lang sa pinakadulo ng video kung gaano kaganda yung pupuntahan nating beach. Wow, beach. Parang kada buwan siguro walang entry na walang ligo talaga, no? Parang sa isang buwan nagiging 3 talaga tong ligo na to. Oh, di ba? Galing! Fast forward, nandito na tayo sa Batangas finally, 'di ba? So, hindi ko pala nasabi sa inyo na bago nasira yung motor ng kasamahan namin is na sobrang layo na namin. Like, magiging 1 hour and 40 minutes na lang ang biyahe namin. Pero sa kasamaang palad nga, nag-chat yung kasamahan namin na nasiraan yung isa sa amin. So, kailangan namin bumalik doon para balikan namin sila dahil tutulungan nga namin sila para maayos at matuloy to. Syempre, alam naman iwan natin sila tas kami nandun na sa beach. Kaya naman kami nauna kasi nga nasa amin yung mapa, so kami yung may alam sa direction, sila lang yung sumusunod sa amin pero hindi na namin sila nakita. Kasi ako yung tagalingon sa likod. Kahit mabali tong liig na to, lilingon ako sa likod, makita ko lang sila na nandyan sila kompleto. Bibilangin ko pa yan. Doon ko na napansin na parang wala nang nakasunod sa amin. Tapos sobrang layo na namin. Doon na siya nag-open ng messenger niya. Tapos chinek niya kung may nag-message. Ayun nga, may nag-message nga.
So, fast forward guys, dumaan kami dito sa Monte Maria para mag-picture-picture kasi sobrang ganda ng background dito guys. Like, biglaan lang naman to, wala naman rin to sa plano na dumaan kami dito pero unexpected kasi na madadaanan namin siya. So, kailangan natin huminto-into, no? Stop over lang kami ng saglit dyan para makapag-picture pero hindi kami nakapasok or nakaakyat sa Monte Maria kasi nga, yung oras kasi sobrang limited lang ng oras namin. So, kailangan din namin magmadali para mapuntahan na namin yung beach na pupuntahan namin. Kasi yun talaga yung purpose namin kaya nandito tayo sa Batangas, 'di ba? Kaya yun, ito lang naman is additional lang naman tong pinuntahan namin. Pero sayang talaga na hindi kami nakatry ng glass walk nila dyan. Tapos, di kami nakaakyat sa Monte Maria. Pero, sana soon makabalik kami dito, mapuntahan na namin yan. Maakyat na namin yung Monte Maria at matry na namin yung glass walk dyan na parang nasa ibang bansa ka. Next time, try natin. So, pagkatapos namin mag-stop over, umalis din kami kaagad dahil minutes na lang makakadating na rin kami sa aming final destination. 'Di ba? Pack ganun. So, pansinin nyo naman yung tanawin ng Batangas. Like, sobrang ganda talaga. Like, mapapasabi ka talaga ng worth it lahat ng pagod, sakit ng puwet, sakit ng leeg, yung pag-aantay ng matagal. Worth it lahat kahit biglaan to, kahit wala tayong dala ng mga kargamento na yan. Okay lang yan, basta makaligo ka lang dyan sa dagat na yan, no? Sobrang ganda guys. Alam mo, matirik yung araw na yan pero makikita nyo talagang ang lamig ng hangin. Mararamdaman nyo kapag nasa Batangas kayo. Totoo lang talaga, day. Dito, sobrang lapit na talaga namin. Like, konting kembot na lang. Darating na talaga kami dyan. So, nakikita na kami mga banana boat dyan. Sobrang saya. So, fast forward guys. Nakarating na tayo sa gate 1 main entrance nila. Pero, hindi tayo pinapasok kasi puno na daw. So, pinapunta tayo sa gate 2. Hindi naman sobrang kalayuan. Malapit-lapit lang din naman siya sa gate 1. So, dito, finally, pinapasok kami ng gate 2. Muntik pang hindi kasi puno na daw. Buti na lang nakausap na isa naming kasamahan. Kaya yun, nakapasok kami dito kasi sobrang layo pa ng pinanggalingan namin. So, yun guys, nandito na tayo finally. Makapagpahinga na rin sa wakas. At kung makikita niyo, sobrang ganda ng dagat, di ba? Ang daming naliligo ng mga oras na yan. So, dito, table and chairs na lang yung gamit namin kasi puno na daw yung mga cottage niyan. Syempre, bago ang lahat, nagasikaso muna kami ng makakain namin kasi nga, baka mag-collapse naman tayo dyan sa sobrang gutom, inuna pa nating lumangoy. Kaya yan, nagtulong-tulong muna kami lahat para makasimula na ng luto kasi nga, marami ding nagluluto ng mga oras na yan. So, expected na namin na maraming tao dito dahil nga mahal na araw niyan. Pero sobrang babait na mga tao guys. May tumulong sa akin yan si nanay sa kasi tatay. Pagtapos daw niya magluto doon na ako sa kahoy kasi wag daw sa uling baka nga mahilaw yung sinaing namin. So, dito nangahoy muna ako, namukid muna ako sa kabundukan para maluto ang sinaing namin kasi nga may kahoy naman dun pero basa, kaya hindi maluluto ng maayos yung sinaing. Kaya umakyat ako dito sa bundok. Ganap ako ng tuyong kahoy kasi sanay naman ako sa mga ganitong mga kaganapan. Basic lang yan sa akin, no? Wow, yabang. So, iniwan muna namin sa kasamahan namin yung sinaing namin kasi nga bibili kami ng hotdog dun sa gate 1. So, kailangan namin lakarin papunta dun sa gate 1 para makagala na rin kami dito kasi sobrang ganda. Halos lahat na nadadaanan namin magaganda talaga. Like lahat, kailangan, di pwedeng hindi mabidyoan yan. Like, yan, hindi pwedeng hindi mapicturean yan. O, diba? Ganun talaga yung atake dito, bakla, katang taon. So, dito, ito yung pinaka-exciting part kasi papasok tayo sa kuweba. Sobrang gandang-ganda ako dito. Tuwang-tuwa talaga ako nyan kaya hindi pwedeng hindi ko mabidyoan yung pangyayari na to. Hindi naman siya sobrang dilim. Pero siguro kung wala kang flashlight, madilim talaga siya kasi nga yung ilaw nila dito. Hindi naman sobrang mailaw eh. Pero may ilaw naman siya kahit papaano, di ba? Sa lahat na nadaanan namin, dito talaga ako pinaka-natuwa sa lahat. Kasi nga, ngayon lang ako nakita ng beach na may kuweba na papasukan. Alam mo yun, ang ganda talaga. Talaga matigil sa ganda-ganda. Kasi sobrang ganda. Tapos paglabas mo, woo! Lalo pang gumanda yung view. May kita niyo talaga na,
Oh my God! Totoo ba itong nakikita ko o panaginip lang to? Hala siya! Di ba ang ganda? Look at the view, look at the view. It's giving. Wow. Pagkatapos namin makalabas dun sa kuweba na yon, naglakad pa kami ng konti para makapunta kami dun sa tindahan nila. Pero dun pa yun sa taas, lalabas pa kami ng gate 1. Pero gate 1 na tong nilalakaran namin. Dito sa paglalakad namin, may nakita kami dito mga kwintas na pang beach talaga yung datingan. Saka meron ding customize kung gusto mo magpagawa dyan. Sobrang ganda. Kung mapapansin nyo, punong-puno talaga tong gate 1 kasi sobrang daming tao. Halos lahat ng cottage nila merong tao. Dito, nadaanan namin yung banana boat nila na nakita namin habang nasa gitna kami ng biyahe. Ang galing lang kasi hindi bangka yung gamit nila dyan para mapatakbo, kundi jet ski. So, expect mo na mabilis talaga yung takbo. Like, pwede kang tumalsik. Yun yung gusto namin pero hindi namin nasubukan. So, andito na kami sa Sari-Sari Store para bumili ng hotdog kasi nga iihawin namin yan. So, dito nabili na namin yung hotdog. Kailangan na rin namin bumalik sa cottage namin kasi nga magluluto pa kami netong hotdog na to. So, dito buti na lang may nagtitinda ng ice cream kaya bumili rin kami para naman mahibsan yung kainitan ng araw na to. Wow! So, dyan, pabalik na kami sa gate 2 kung saan kami nakapwesto kasi nga magluluto pa kami. Yung ibang kasama kasi namin bumili pa ng lulutuin like isda, mga adobohin. Yung sa amin naman binili namin hotdog para naman pandagdag pagkain din to, no? Dito nag-stop muna kami kasi nga bibidyoan ko kung gaano kabilis sila magpa-under dyan ng banana boat. Ang ganda sumakay ng ganyan dito sa Batangas kasi nga jet ski yung gamit nila. Pero hindi kasi yan kasama sa plan namin. Parang pwede lang siya sa mga first timer pero kasi kami nakasubok na kami niyan kaya hindi na kami sumubok ulit. So dito packet na kami kung saan papasok kami sa kuweba ni Rena. Hala, kuweba ni Rena. Papasok ba kayo kung ito ang aking kuweba? Welcome sa aking kuweba. Pero in fairness sa kuweba na to, di siya mainit. Ang lamig ng singaw niya. Like para kang nakakulong sa aking kuweba. Hala? Joke lang. So fast forward na marami kaming gagawin yan. Nagtulong-tulong na kami magluto-luto dyan para nga makain na kaming lahat. Pero bago ang lahat, magpapakaunggoy muna tayo para makakuha tayo ng daon ng saging. Kasi nga plan namin dyan is magbudol fight na lang since biglaan nga wala kaming dalang mga kargamento na gagamitin para kumain. So ito yung choice na naisip namin kasi wala kaming choice. Pero hindi ako nakakuha ng daon ng saging niyan kasi nga hindi ko abot. Alam ka naman magpakaunggoy talaga ako sa totoong buhay, no? Mamaya naman babalian ako ng buto. Tapos yung dala-dala kong kutsilyo dyan, Diyos ko, sobrang liit. Liit talaga, parang kutsilyo ng baby. Wala, hindi. Hindi lang kasi kaya maghiwa ng saging nun. So kaya wala tayong choice. Balik tayo ulit sa ating kaganapan sa buhay, no? So dito, tinulungan ko lang kasama namin kumuha ng kahoy kasi nga marami pang lulutuin. Baka magkulang yung kahoy. Pagkatapos namin magluto niyan, nagkainan na rin kami. Tapos, di na ako nakapag-update sa inyo kasi nga natulog kami ng partner ko hanggang sa mag-alas 3. Nagyahayayaan na mag-uwian lahat kasi nga hindi kami mag-overnight niyan. Pero gusto ng partner ko talaga mag-overnight. So guys, hanggang dito na lang. Ito na ang huling clip ng video natin. Abangan nyo na lang yung part 2 at doon yung manalaman bakit umabot ng part 2. So, maraming salamat. Please follow my social media for more update and for upcoming video. Bye, mwah!